Ayun mga insan, shoutout nga pala dyan sa mga nagsasabi na hindi naman daw to kailangan. Bakit naman daw ganyan yung training skill? Tinuturuan lang daw mga moto yung mga rider. Kaya daw singit ng singit yung mga rider. Sabi na mga mababait sa kalsada na kahit kailan hindi nakagawa ng mali sa kalsada. Ito daw na training skills na to, ito daw ay kalokohan lang. Sabi rin niya nang nag-apply na hindi makapasa-pasa. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi, mema na lang ba? Mema sabi na lang. Kung yung mga babae nga nakakapasa, bakit ikaw hindi ka makapasa? Ang tanging buang bibig mo lang, hindi naman yung kailangan sa kalsada. Alam nyo ba kung bakit merong ganyan? Hindi ko rin alam yung dahilan eh. Pero para sa akin, opinion ko lang to Kaya merong ganyang training skill. Dito kasi makikita kung paano ka humawak ng manibela, kung paano ka mag-control ng silinyador, kung paano ka gumamit ng preno, at syempre kung paano ka magbalanse ng may pasahero. Kaya ka dyan may angkas. Hindi naman kasi pwede na walang road test Ano yun, pag may nag-apply, tatanggapin na lang agad. Tapos yung iba sinasabi bakit di daw actual, gawin daw mismo sa mismong kalsada o sa highway mismo. Alam nyo guys, mahirap kasi yon. Hindi pa pwedeng isa-isama nyo yung mga trainer. Sakali may mag-apply na 500 na rider, ano yung 500 na beses din siyang aangkas, paikot-ikot sa kalsada. Sa 500 na rider na yun, imposible na walang makagawa doon ng mali sa kalsada. Kung may injury pa yung trainer, o di ba kawawa? Kaya nga merong ganyan Diyan pa lang kasi mismo makikita na kung paano ka maghawak ng manibela, kung paano ka gumamit ng motor. Tsaka tandaan mo, hindi sila mag-a-adjust para sa'yo. Dapat ikaw. Ano yun? Ikaw aplikante, ikaw pa masusunod. Ano ka? Hindi gumawa ka sarili mong kumpanya. Tapos yung gusto mo, ipatupad mo. Isipin mo buhay ng pasahero yung nakasalalay dito. Hindi pa pwedeng basta-basta lang. At hindi gamit ang isasakay mo Tao. Tao. May buhay yun. Tao Tao. Hindi naman siguro po pwede na magpasok lang na magpasok. Sige, pasok kayo. Sige. Kahit kailan lang natuto magmotor, gusto mo na agad maging rider. Iniingatan kasi dito, number 1, yung buhay yung dalawa ng pasahero, pati ikaw. Dagdag ko na rin dito, nga pala, isa lang yan sa requirements bago ka maging rider. Dahil kapag nakapasa dito, hindi pa yan dyan nagtatapos. Magse-seminar ka pa. Doon, ituturo sa inyo yung mga rules and regulations sa kalsada. At kung ano ang ibig sabihin ng mga signage sa kalsada. Ang iniisip nyo kasi, ito na lang yun. Na kapag nakapasa, driving skills, tapos na. Rider ka na agad. Hindi ganun. Mag-e-exam ka pa. Anong akala mo? Ganun-ganun lang yon. Bago ka magsalita na kung ano-ano, subukan mo muna maging rider. Daanan mo muna yung mga proseso na pinagdaanan nila, tsaka mo sabihin ngayon yung gusto mong sabihin. Na hindi itinuturo yung tamang asal sa kalsada. O ito, panoorin mo Tignan mo kung ano to Ayan, step 2 na yan. Nakikita nyo ba yung mga yan? Seminar na yan sila. Sila yung mga nakapasa sa driving skills. After nun, iyan na yung kasunod. Yan na itinuturo yung mga rules and regulations sa kalsada. Diyan tinuturuan ng tamang disiplina mga rider para bago sila bumiyahe, syempre may alam sila. Pero sigurado may magko-comment pa rin dyan, ba't ang dami pa rin kamote ng mga rider. Huwag nyong nilalahat, okay? Dahil hindi porkit naturuan na makokontrol na sila, Tandaan nyo, may mga sarili-sariling pag-iisip yan. Diskarte nila sa kalsada ang masusunod. Ang importante, dumaan sila sa tamang proseso, tinuruan sila sumunod sa batas trapiko. Pero masakit man, ang katotohanan dyan, mismong rider pa rin ang mamimili ng tatahakin niyang daan kung mangangamoto siya o hindi. Kaya ikaw Paps, kung rider ka, gawin mo kung anong tama. Sumunod tayo sa batas traffic ko para tayo maging mabuting halimbawa. Yun lang, ride safe. O matatawag mo na ba akong tagapagmana niyan?